Nauunawaan ni Jesus na si Jesus ay tinukso sa lahat ng bagay gaya natin. Hebreo 4:15. Naiintindihan ni Jesus na minsan sinasabi ng mga kaibigang may mabuting hangarin, "Alam ko kung ano ang nararamdaman mo, ngunit sa loob-loob namin iniisip namin, hindi mo talaga ginagawa," ngunit ginagawa ni Jesus. Siya ay tinukso sa lahat ng bagay gaya natin, upang maipaliwanag at may haharap niya ang ating damdamin sa Diyos. At ginagawa niya. Kapag nananalangin ka sa pangalan ni Jesus, ibinubuhos ang iyong puso sa Diyos, si Jesus ay kumikilos bilang iyong abogado at nagsabi, "Ama, alam ko kung ano ang nararamdaman ng taong ito. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng mapilitan sa kasalanan. Kasama ko itong anak mo na nangangailangan ng tulong mo." Sasabihin mo, ngunit si Jesus ay walang kasalanan, kaya talagang nararamdaman niya ang aking kasalanan sa paraang nararamdaman ko. Oo, kaya niya. Sa katunayan, dahil sa kanyang kadalisayan ay mas nararamdaman niya ang sakit ng kasalanan. Marahil ay makakatulong ang isang ilustrasyon. Sa ating pang-araw-araw na mundo nabubuhay tayo na may mga mikrobyo sa ating paligid, at maging sa atin. Dahil wala tayo sa isang sterile na kapaligiran, hindi natin napapansin ang mga mikrobyo na ito at natututo tayong mamuhay kasama sila. Ngunit ito ay isang ganap na naiibang kwento sa isang operating room ng ospital. Doon, ang anumang kontaminasyon mula sa mga mikrobyo ay isang tunay na banta na nangangailangan ng atensyon ng buong kawani. Kaya nila ay sterilize lahat dahil maaaring patayin ng bakterya ang pasyente. Ang kadalisayan ng silid ay nangangailangan ng malapit na pansin sa pagkakaroon ng kahit na ang pinakamaliit na karumihan na maaaring humantong sa isang impeksyon na nagbabanta sa buhay. Kaya't ang paghihiwalay ni Jesus mula sa, at pagiging sensitibo sa kasalanan, ay talagang nagpapataas ng kanyang kakayahang makiramay sa atin. Bottom line, naiintindihan ni Jesus kung ano ang iyong pinaghihirapan.